noong isang taon, Hulyo, namatay po ang aking kuya. At doon sa burol ng aking kapatid, maraming pagkakataon sa harap ng kanyang kabao. Ang dami kong gustong sabihin. Ang dami kong gustong iparating sa iyo mga akong kapatid. Binalikan ko ang ganitong alaala sapagkat iniisip ko itong karanasan ng ating Panginoon, ang kanyang kamatayan. Ang kapatid ko namatay dahil sa karamdaman. Ay paghanda niya ang kanyang sarili sa isang mahabang panahon, mahigit isang taon. Kahit kami, kanyang mga kamag-anak, kapatid, magulang, naihanda rin. Kahit pa ang dami kong gustong sabihin, marami na rin naman akong nasabi. Sapagkat nabigyan ng pagkakataon. Ngunit, pag pinagbabalikan ko naman ang katotohanan ng banal na krus, tuloy ang pakiramdam ko, pinagpala talaga ang kapatid ko. Pinagpala kami sa kung paano pumanaw ang kuya ko. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus, sa paraan ng mga kriminal, ang krus, parusa na sinadyang gawin para ipahiya ang taong nagkasala. At hindi lamang para ipahiya sa harap ng madla, kundi parusahan ng gayon na lamang na kinakailangang siya'y magdusa ng totoo at tunay para maging halimbawa sa lahat na hindi na dapat tularan pa. Hindi ko alam, pero mahigpit ang naging karanasan ng Panginoon. Sabi ko nga noong Miyerkules doon sa aking recollection, kung gusto nyo magkaroon ng kaunting ideya, i-google ninyo kung ano ang crucifixion. Hindi lang yung sa ating Panginoon, kundi kung ano mismo. At di lamang yun, kung gusto nyo, panuorin nyo muli yung pelikulang The Passion. Kanina, pinanood ko. Hindi ko nga ako tinapos at medyo masakit nga naman panuorin. Pero yun yung pinagdaanan ng Panginoon. Pero alam ninyo, ang higit na masakit sa Panginoon ay kung paano siya itinuring ng mga tao. Sapagkat, oo nga, hindi lang naman ang Panginoon ang naipako sa krus. Sadyang gawi ito noong unang panahon. Pero sa lahat ng ipinako sa krus, siya ang malinaw na ipinako ng walang kasalanan. Yung iba talagang pwedeng pagtalunan. Lahat naman halos ng mga sinasabing napaparusahan ay natanggi pa eh. Lagi ang sasabi, ako naman walang sala. Pero tingnan niyo ang Panginoon, hindi man lamang ni minsan sinabi niyang, ako'y walang sala. Ni minsan. Pero ang linaw namang siya'y walang sala. Bakit? Dahil yung mismong tagahato lang nagsasabing, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Hindi isang beses, kundi 3. At kahit yung mga taong sa kanya ay nagdidiin, ang linaw din na walang ginawang masama ang taong ito. Ano lang ang dahilan nila? Simple lang. Sapagkat sinabi niyang siya ay anak ng Diyos. Pero pag pinagbalikan ninyo ang mga pagbasa ng lumang tipan, minsan nang sinabi din yan na kayo'y mga anak ng Diyos. Yun lang ba ang dahilan? Hindi. Ang tunay na dahilan sapagkat sila'y natatakot sa kung sino si Jesus.
taong may kapangyarihang pang nagsasalita, taong may nilalaman ang sinasabi, taong pag ginawa, nagiging totoo, sapagkat siya'y taong may kakayanan ng himala. At lahat ng nagdidin kay Jesus wala noon. Ang pinangahawakan nilang kapangyarihan ay yung kapangyarihan ng kanilang pangalan, hindi ng kanilang pagkatao. Kaya tingnan ninyo mga kapatid. At ang mahigpit pa niyan, yung kamatayan ni Jesus ay higit na mabigat dahil ito'y bunga ng pagkakanulo. Ipinagkanulo siya ng kanyang kinikilalang kaibigan. 2 beses. Yung una ay si Judas, ibinenta siya. Yung ikalwa, si Pedro, dala ng pagkatakot, itinakwil siya. Ewan ko kayo, ano po ba ang pakiramdam ninyo kung yung taong mahal mo ay talikuran ka? Kung yung taong mahal mo, hindi ka kinikilala. Mabigat, ano po? At sa gitna ng lahat ng ito, alam niyo ba ang higit na mabigat para sa ating Panginoon? Ang katotohanan, gustuhin lang niya, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Sabihin lang ni Jesus, tama na. At kapag sinabi niyang tama na, tapos na. Si Pilato, ang mga Hudyo, ang mga Romano, walang magagawa. Ngunit, malinaw sa kanya na kung gusto niyang iligtas tayo, kailangang inumin niya ang mapait na alak na nilalaman ng kalis ng kalooban ng Diyos Ama. Mapait, ngunit ininom niya. Mga kapatid, hindi ko na pahahabain ito. Ang nais ko lamang ay ating maisapuso ang katotohanan ito para malaman natin kung ano ang itutugon natin sa harap niya. Hindi lamang sa salita, kundi sa ating pamumuhay, sa ating paggawa, sa ating pagkatao. Sa kwentong ito, mga kapatid, pili na tayo. Pwede tayong maging Hudyo na kahit punong-puno na tayo ng karanasan ng biyaya ng Diyos. Sisiguraduhin ko po sa inyo, mga kapatid, kahit dami sa sumigaw nang ipako siya sa krus, patayin siya, si Barabas, marami sa kanila nakatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Pinagaling ang anak nila. Sila mismo'y baka pinagaling pa. Nakakain ng tinapay na pinarami ni Jesus. Nakarinig sa kabutihan ng salita ng Diyos. Sapagkat kahit isa sa kanila'y walang masasabi na may sinabing mali at masama si Kristo. Alam niyo, nakakalungkot niyan. Yung taong hindi nagsasabi ng masama ay siyang nadidiin. Ay nakakalungkot niya, lalo sa panahon natin, yung tao pang ang salita'y laging masama, ay siya pang mukhang nagtatagumpay. Yung taong nagsisinungaling, yung taong nagmumura, ay siya pang higit na paniniwalaan at higit na kinikilala. Kayong tatanungin ko, ano yung pinagkaiba niyan sa karanasan ng ating Panginoong Jesus? Pili. O gusto natin sa harap niya
ay maging mistulang Poncio Pilato tayo. Na sa gitna ng mga nangyayaring mali, kahit alam natin kung alin ang tama, ay mas gugustuhin pa nating tanggapin ang mali para hindi tayo mapalagay sa alanganin, para hindi tayo mapahiya. Pili. O gusto ba natin, mga kapatid, magmistulang mga taong nakatitig, walang pakialam sa walang katarungang nangyayari? Sa binasang Ebanghelyo ni San Juan, hindi nga nabanggit yung dalawang magnanakaw. Pero magandang pagbalikan sapagkat sila'y dalaway naroon din kay Mateo, kay San Marcos at kay Lucas. Na binabanggit, sinabi din naman kay Juan, na sa tabi niya yung isa'y nasa kanan, ang isa'y nasa kaliwa. Hindi lang binanggit ang pag-uusap, pero merong naging pag-uusap. Ang sabi ni Hestas, kung ikaw nga ang sinasabing Mesiyas, ibaba mo ang sarili mo at isama mo na kami. Pagkukutya. O kaya ay si Dimas, na ang sabi ay, tumahimik ka dyan. Ikaw at ako'y kaya naririto'y dahil kitang dalawa'y may sala, pero ang taong ito ay walang nagawang masama. At pagkatapos ay sinabi niya kay Jesus, Jesus, kapag naghahari ka na, huwag mo akong kalilimutan. Pili. Nasa gitna ng pagkakataon ng kamatayan, sapagkat yung dalawa niyang katabi, katulad din ni Jesus, malapit na. Nasa gitna ng napakabigat na hindi maiiwasang minsan bigat ng karanasan, pili tayo. Ang sabihin natin sa Diyos, anong klaseng Diyos ka? Bakit mo hinahayaang mangyari sa akin to? O sabihin natin sa Diyos at kay Jesus, Panginoon ko, hindi ko man nauunawa ng nangyayaring ito sa buhay ko. Huwag mo akong kalilimutan. Puno ng pagtitiwala, ng pag-asa, o puno ng galit, o kaya, pili. Kung gusto ba ninyo, ay tayo'y maging katulad ng mga nasa paanan ng krus ni Jesus. Binanggit ko ng recollection ng Miyerkules, dalawang klase lang yan. Yung isa ay nasa paanan ng krus dahil kanilang obligasyon. Alam niyo kung sino yun? Ang mga sundalo. Ang ating mga kinikilalang mga moryones sa ating nakagawian, pinangunahan ng kinikilalang kapitan at ating tradisyonal na ginagawang bida sa panahong ito, si Longhino ang tawag, ngunit hindi naman yun ang tunay niyang pangalan. Pero sila yung nasa paanan ng krus dahil sa kanilang obligasyon bilang sundalo. At sa totoo lang, siguro kung sila ang tinanong, ayaw nilang naroon sila. Pero tingnan niyo ito, pakinggan niyo mabuti. Yung panahong kanilang ginugol sa ilalim ng krus ay naging sapat para sa huling bahagi sa pagtatapos ng kanilang pagbabantay ay kanilang masabi, tunay na anak ng Diyos ang taong ito. Bakit? Sapagkat naging saksi sila ng malapitan kung sino si Jesus sa krus. Gusto ba ninyong maging ganun? Malapitang titigan si Jesus. Huwag iwaglit ang ating paningin. Damhin ang kanyang pagdurusa at kilalanin ang kanyang pag-ibig. At ako mismo magsasabi sa inyo, katulad ng mga sundalong iyon, mula
sa obligasyon, tumindig sila ng may pagpupuri, pagkilala sa harap ng Diyos. At ang huli, ang ating mahal na ina, si Maria Magdalena, si Mariang asawa ni Cleopas, at si San Juan. Nasa paanan ng krus, hindi dahil obligasyon nila, kundi dahil mahal nila si Jesus. Mga kapatid, naririto po ba kayo ngayon dahil mahal ninyo siya? O naririto tayo ngayon dahil nakasanayan lang natin ito? Pili. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, inalis man natin ang pagbibigay-pugay sa banal na krus sa ating nakagawian. Pag itinanghal natin ang krus, panandalian tayong mananahimik, mananalangin, at hihilingin ko po sa inyo, mga kapatid, sa oras na yun, maikli man, sabihin ninyo kay Jesus ang nilalaman ng puso ninyo. Pili kayo. Sapagkat, tanggapin ba natin siya? Kilalanin man natin siya? Bastusin man natin siya? Tanggapin man natin siya? Mahalin man natin siya? Hindi mababago ang katotohanan. Ikaw, ako, tayong lahat ay naligtas dahil sa krus. Dahil sa pag-ibig sa atin ng Diyos. At sa biyaya ng krus na banal, patawarin tayo sa ating mga pagkakasala at dalhin tayong lahat sa buhay na walang hanggan.